Brothers on the Wheel. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa sa mga big bikes na motor ng FKM. Ito nga yung Express 500 Racer na isang inspired na cafe racer na motorsiklo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, maaari po kayo mag-follow at i-share nyo naman ang ating video. Kaya mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, magkaroon naman tayo ng close walk around para rito sa cafe racer ng FKM. Ito nga yung Express 500 Racer mga brothers. Isa po itong inspired cafe racer na motor. Yan po yung mga nag-uso noong mga 50s, 60s, 70s dyan sa Inglaterra mga brothers, no? Mga rockers po. Ayan, yan po yung pagkakadesign ng motor na ito. Kahit cafe racer sa mga brothers na nakasanayan na single seater, pwede po tayo magangkas dito. Dahil naman po yung kanyang upuan, pwedeng angkasan at may tapakan tayo dyan. Okay, so itong nire-review natin, isa demo unit po ito na gloss red ang kanyang finish. Ngayon, kung di nyo naman trip ang kulay nito, meron tayong black finish nito mga brothers. Ito po yan. No, parang mas maganda yung black finish kasi hindi natin to marireview dahil hindi to activated. Alright. Ayan o, so ito para may glitters effect din siya, parang metallic black ang datingan niya. Okay. At ito nga nire-review natin mga brothers is meron siyang sticker dito ng Express 500. Sa final ano niya, hindi na siya emblem, sticker na rin, no? Ito yung final na touch ito yung final approved ng marketing mga brothers. Pero itong demo unit, nilagyan nila ng 3D emblem. Okay. So start tayo rito sa harapan niya. So meron tayong clip-on handlebar dito mga brothers. Naka-clip-on po yan. Kaya po sigurado nga nakayuko po tayo rito. No? At meron tayo rito adjustable na levers. Gusto ko to quality. So dito nyo po i-adjust yan. No? Silver po ang kulay niyan. And bar side mirror, napakaganda. Standard po yan. Kasi nga naka-rehistro naman sa LTO. Meron tayo parang ano rito, maliit na headlight visor o windscreen, no? Para po hindi basta-basta masilaw o kita natin yung kanyang speed meter. Smoke black po yan. At rounded headlight po mga brother. Napakaganda. Trademark talaga ng Express 500 na merong north, south, east, west, parang news. No, and then may X po dito. Okay? Tapos sa LED headlight, low beam, high beam, and then yung daytime running lights niya. Buksan natin para makita nyo. Yan. So ganyan po yung itsura. Yung turn signal lights natin, custom style. Yan, hindi po yan flexible, pero maliit lang po yan, kaya hindi naman to basta-basta masasagi. LED na rin yan, kaya kahit maliit siya mga brad, kitang-kita naman, okay? At pagdating dito sa kanyang front suspension, naka-inverted fork po tayo rito. O, di ba? At halos same lang din yung approach ng fender ng Coolser tsaka to, para yung parehas din yung kanilang pagkakagawa. Plastic po ito na matte black finish. Flexible yan mga brothers. Okay, isa pa sa mga nagustuhan ko rito sa motor na ito, yung gulong, naka Pirelli GT mga brad. Hindi na kayo magpapalit. Alam nyo kung magkano presyo nito, may kamahalan nito. May tire size ito na 120 by 70. Okay, at ito po is I guess naka tube type ito, yung rim niya. Ayan, oh. Tapos syempre Pirelli to sigurado ka na. Tapos yung rim ng kulay dito is parang matte gold finish siya. Meron tayo ritong disc rotor na napakalaki, at ito po ay naka ABS, naka radial mounting po ang ating caliper dito na 4 piston caliper. Ayan yung mga pangkarera na style ng preno, kaya mas maganda yung kapit nito at mas maganda yung braking performance.
Sa makina naman mga brothers, on the wheels, mayroon itong 47 horsepower at 8,500 RPM na duluhan at kayang sumibat ng 43 Nm of torque at 6,750 RPM. Naka-parallel twin cylinder ito ng mga brothers na merong 500cc displacement. Syempre pa, naka-liquid cooled din ito dahil mataas po ang kanyang compression ratio. Habang naka-double overhead cam naman po ang cam profile ng motorsiklo with the 4 valves per cylinder. In total po yan ng 8 valves. At ito po naka-fuel injected na rin mga brothers with a 6-speed manual transmission na 1 down 5 ups po ang kanyang pattern. Okay, dito sa likod mga brothers, meron tayo ritong simpleng style ng taillight. Parang sa mga customized, ganyan po yan. Stripe lang siya, no? Diba? Haba lang. Okay, so buksan natin para makita nyo. Diba? So, ganun siya mag-high beam. At naka-split po ang fender nito mga brothers. Nandito sa baba yung kanyang turn signal lights, plaka, may ilaw, reflector. Okay? At ang support ng fender niya rito, bakal yan mga brad. Hindi po yan plastic, kaya naman siguradong matibay. At isa pa sa mga pasado sa akin dito, yung kanyang full exhaust na stainless, no? Mahal po ito mga brother. Ayan. Single exit yan mga brothers. At maganda po tumunog yan. Okay, narinig nyo naman kanina. O, tapos meron tayo rito 17 inches na wheel mags din. Syempre pa naka-Pirelli rin ito. At may tire size na 160 by 60. No? Pakaganda nito. Sana man lang nagawa na ito na tubeless ng FKM para mas maganda talaga, di ba? At naka-disc brake tayo rito mga brad na single piston, branded by J1. At meron tayong ABS for the safety. Ang ating shock naman dito, naka-centered monoshock. Ang gusto ko rito, naka-linkage o ProLink. Kaya naman napakaganda ng laruan nito, napakaswabe nito pagka ganyan pong setup. No, itong swing arm natin dito, maganda rin, trellis style, bakal po yan. May tar hugger tayo rito pero maiksi lang. Kaya naman kung sakaling maulan, maputik, siguradong medyo may kaputikan nito. Pero okay lang, may fender naman dito. Tapakan natin dito, may expo, quality. Sangka pa. Final drive natin mga brothers, syempre pa nakakadena tayo rito. I guess ang size nito is 520 dahil big bike na siya mga brothers. Ang tensioner adjustment po dito yan. So ito, bibilan nyo ito ng paddock stand para na-adjust nyo na maayos yung kadena at na may maintenance nyo po na maayos ang motorsiklo, no? So nandito po ang shifter na yan, kahit di na kayo magpalit, maganda rin yung pagkakagawa. Yung kabilang side para makita nyo, ito naman ang ating tapakan ng preno. Okay na rin, quality, magandang ipin, magandang paint job na ginawa rito. May racer dito, no? May design pa rito, may X pa nga to, tapos napakaangas, diba? Tas yung kulay ng makina, gold tsaka black. Displacement niya saradong 486. Mga brad, tungo tayo sa kanyang handlebar. Check natin kung ano yung meron dito sa motor, no? So sa gitna nandito ang kanyang susian. Same din po, naka flip style yung kanyang susi. Yan, natitiklop yan. At standard ignition. Alright, and then ang kanyang speed meter, colored digital meter po ito mga brothers. Syempre halos same lang din ng Coolser at saka nung Express Scrambler. Nandito ang ating engine temperature, fuel meter, RPM hanggang 10,000, speed meter natin, neutral indicators, andyan po yung gear indicator natin. May time tayo rito sa baba, ABS, check oil, and then engine check. Alright, ayan, napaka basic lang naman ang meron dito, pero kompleto naman siya mga brothers. Sabi ko nga, naka clip on handlebars tayo rito. Dito sa kaliwa meron tayong USB charging port. Ayan, so may lagayan pa ba ng side mirror kung dito? Wala na siya, N-bar ka talaga. Busina, pwede malakas-lakas, pero kung medyo gusto mo astig, palitan mo left and right, no? Maganda rin yung switches nito, yun lang, wala siyang backlight na assist, no? Pero I can say na quality siya. Low beam, high beam, flasher, meron siyang hazard switch kung emergency stop. Handle grips, yan, sakto sa isang large na kamay, o kakaiba rin ng handle grip nila, no? Ang N-bar natin dito, standard po yan. Sabi ko nga, adjustable ang brake levers. Sa kanan, kill switch nandito, ilaw natin. Tapos kung gusto mo, pagka naka-off, yung daytime running lights yung nakabukas. Electronic starting, parang naka-quick throttle tayo rito mga brothers, so mas maganda.
walang delay ang pasok ng ating silinyador. Okay, at meron tayo rito mga brothers na fuel tank capacity na 13.5 liters. Malaki-laki na rin, no? Lagpas 10. May X pa yan. Stainless to. Itong gusto ko rito, quality to eh. No, may X pa eh. Talagang classic na classic ang design, no? At ang ating leatherette o upholstery, single tone po ito. Classic approach. Siyempre pa, pang cafe style, no? At ito po ay makapal. I can say quality siya. Dual stitches yan mga brother. Ayan, oh, meron pang texture dito sa rider section. At tara, angkasan natin para at least makita nyo mga brothers. Ayan. Sakyan natin mga brothers. Okay. So ito mga brad, may taas ito na 795 mm. Okay, sa mga 5'4 pataas ang makakaano rito. Kasi dito medyo may tingkayad ako ng konti. Alright. At ito po may ground clearance na 200 mm. So above minimum po. Ang minimum na kasi natin dito around 150. So mataas-taas po ang ground clearance nito. At meron siyang bigat na 190 kilogram. So ang riding position natin dito mga brothers, since naka-clip on siya, aggressive po. Nakayuko po tayo rito o yung tinatawag nating T-Spogi na takbuhan. So kung mahilig kayo sa mga sports bike, naked sports bike, pwede po ang motorsiklong ito. At saka sa 4 na 500cc series ng FKM, ito yung parang maliit o parang compact yung datingan niya mga brothers. Etong si Express 500 Racer. Ngunit ganun pa man, okay na okay ang handling nito at yung kanyang riding gesture, syempre pa naka-lean forward po tayo rito. Eto na nga mga brothers, tapos na nga nating ikutan itong Cafe Racer ng FKM. Eto nga yung Express 500 Racer. At pag-usapan naman natin ang kanyang updated price. Ito po ay meron mga brothers na SRP na 268,000 pesos. At ngayong October po, nakapromo ang motor na ito na less 10,000 pesos po yan. Cash or terms, may discount kayo. At kung gusto nyo naman itong kunin ng installment, meron po itong 20% down payment na 72,595 pesos. At ito po ay merong maximum loan na 5 years na 6,099 pesos. Aba mga brothers, good deal na ito para sa isang 500cc na parallel twin cylinder mga brothers. Ito na ata ang pinakamababang 500cc Cafe Racer na mabibili nyo ngayon sa market. At ito po ay 1-year warranty sa FKM at pagdating naman sa pyesa, wala po itong problema. Kumpleto po ito dito sa warehouse. Pwede rin po kayong umorder sa kanila online. Direct po yan dito sa planta. At ang mga motor po ng FKM ay Japan standard po. Kaya wala tayong po problemahin. Once again mga brothers, maaari po kayong mag-PM sa ating Facebook page. Kung gusto nyo pong mag-apply o mag-inquire sa motorsiklong ito, i-assist ko kayo. At syempre mag-comment na rin kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang motorsiklong ito. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!